Hindi isa, hindi dalawa kundi tatlo sa member ng Espinosa family ang binawian ng buhay matapos silang pagbabarilin sa loob mismo ng sarili nilang tahanan sa Sitio Mangga, Barangay Bolong, Zamboanga City, Zamboanga, Sibugay. Dahil sa tama ng bala, ay agad na binawian ng buhay ang padre de pamilya, ang ilaw ng tahanan at ang kanilang kolehiyalan ng anak na dalaga. Ano ang nangyari sa pamilya at sino ang nasa likod ng malagim na krimen? Nasawi ang mag-asawa at 19 na taong gulang nilang anak matapos pagbabarilin ng di pa nakikilalang salarin sa loob mismo ng kanilang bahay sa Barangay Bolong, Zamboanga City. February 27, 2026 ng pasado alas 9 ng gabi, nang makatanggap ng tawag ang tanggapan ng kapulisan ng Zamboanga City Police Station 3 tungkol ito sa naganap na pamamaril. Dahil sa natanggap na tawag ay agad na rumisponde ang grupo at agad nilang tinungo ang lugar sa Sitio Mangga, Barangay Bolong, Zamboanga City. Narating nila ang crime scene ng ganap na alas 9 Gs ng gabi. Marami na ang tao na nagkakagulo sa labas ng bahay, subalit natatakot na pumasok dahil baka nasa paligid pa ang salarin. Agad namang kumilos sa mga pulis at sinicure ang lugar. Nang makasiguro na clear at wala ng panganib, ay agad nilang sinimulan ang investigasyon. Sa loob ng bahay na ito, bumulaga sa kanila ang kalunos-lunos na kalagayan ng mga biktima. Ang tatlong biktima ay kapwa may mga tama ng bala ng baril at nakahandusay sa sahig. Kabilang sa mga nasawi ay ang haligi ng tahanan na si Rodelta Rosa Espinosa, 44 years old. Ang ilaw ng tahanan na si Jenny Enriquez Espinosa, 43 years old, at ang kanilang 19 years old na anak na dalaga na si Jenny Rose Enriquez Espinosa. Ang pamilya Espinosa ay matagal nang naninirahan sa Sitio Mangga, Barangay Bolong, Zamboanga City. Isa lamang silang simpleng pamilya na may simpleng pamumuhay. Walang espesyal sa mag-anak, hindi sila mayaman at walang maraming ari-arian. Nagtatrabaho ng marangal at walang tinatapakang tao. Tulad ng iba, ay araw-araw na nagbabanat ng buto ang mag-asawang Rodel at Jenny para sa ipagtutustos sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan, lalo na nga sa pag-aaral ng kanilang anak. Si Rodelta Rosa Espinosa ay inilarawan ng kanyang mga kaanak at kapamilya na isang responsableng ama, mapagmahal na asawa at matulungin na kapatid. Kung mabait si Rodel ay lalo na umano ang kanyang may bahay na si Jenny Enriquez Espinosa. Saksi sila kung paano nito inalagaan ang mga anak at ang kanyang asawa. Sa kabila ng hirap ng buhay ay ginagawa ng mag-asawa ang lahat para mabigyan ng magandang kinabukasan ng kanilang mga anak. Ang biktima naman na si Jenny Rose ay nasa kolehiyo na. Pangarap ng dalaga na maging isang guro, kaya naman kumuha ito ng kursong education. Pangarap ni Jen na matulungan ang kanyang pamilya, lalo na nga ang kanyang mga magulang, dahil nasaksihan niya ang mga pagtitiis ng mga ito para lang matustusan ang kanyang pag-aaral. February 27, 2026, araw ng Biyernes. Tulad ng ibang ordinaryong araw, ay mabilis na natapos ang maghapon ng mag-anak. Bandang alas 6 ng hapon ay nasa loob na sila ng kanilang bahay. Nakikipaglaro si Jen sa kanyang bunsong kapatid na 2 buwan pa lamang at ang kanyang ina at ama naman ay nasa kusina at naghahanda ng hapunan. Pasado alas 7 na ng gabi, nakakain ng hapunan ng mag-anak. Tahimik nilang pinagsaluhan ang inihaing pagkain sa kanilang hapag. Pagkatapos kumain at magligpit ng kinainan ay nanatili ang tatlo sa kusina at nagkwentuhan ng mga oras na iyon ay nasa loob ng silid ang 2 buwang sanggol at mahimbing na natutulog. Pagsapit ng alas 8:55 ng gabi ay umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril mula sa loob ng bahay ng mga Espinosa. Matapos ang magkakasunod na putok ay isang mahabang katahimikan at pag-iyak ng sanggol. Bagamat madilim at malalawak ang bakuran ng mga kabahayan sa Barangay Mangga, ay magkakalapit lamang ang mga bahay at magkakamag-anak. Kaya naman agad silang nakatawag ng mga otoridad. Pagdating ng mga pulis ay nakita na nila na nakahandusay sa sahig ang dugo ang katawan ng mga biktima. Sa loob naman ng silid ay naroon ang umiiyak na 2 buwang sanggol na ligtas at hindi nagtamo ng kahit na anong mga pinsala.
Agad na tinanong ng mga pulis ang mga tao kung may napansin ba silang kakaiba sa lugar bago ang krimen. Subalit ayon sa mga residente ay wala. Madilim ang paligid ng bahay ng mga biktima. Kaya naman kung may tao doon ay hindi basta-basta makikita. Dagdag pa nila, nang matapos ang putok ng baril ay wala silang napansin o narinig na umandar na sasakyan na maaaring sakyan ng salarin sa pagtakas. Ibig sabihin ay naglalakad lamang ang suspect at maaaring malapit pa ito sa crime scene. Dahil dito ay agad na nagsagawa ng hot pursuit operation at nagkasa ng dragnet ang mga pulis. Nagbabaka sakali sila na maaabutan pa nila ang salarin. Base sa ginawang investigasyon ng mga pulis at grupo ng SOCO sa crime scene, pumasok ang suspect mula sa likuran na bahagi ng bahay ng mga biktima. Pagpasok nito ay wala itong sinayang na sandali at agad na nagpaula ng putok. Dahilan kaya naman agad na natumba ang mga biktima at nawala ng buhay. Matapos ang ginawa ay muli itong lumabas sa likuran at mabilis na tumakas. Maliban sa mga katawan, ay nagawa nilang makarecover ng 7 basyo ng bala ng 5.56 caliber na baril. Isang long firearm ang ginamit ng salarin, gaya ng M16 rifle. Ayon din sa PNP, na kung sino man ang gumawa ng krimen ay planado ito o premeditated. Pinaghandaan nito at pinagplanuhan ang gagawing pagsugot sa bahay ng mga biktima. Sa puspusang investigasyon at hot pursuit operation ay nagkaroon ng lead ang mga pulis. Isang lalaki ang tinuturong nakitang pumasok sa loob ng bahay ng mga biktima na may dalang barel. Nalaman nila na ito ay residente ng Sitio Mala, Barangay Bolong. February 28, 2026 kinabukasan alas 5 ng madaling araw ay tinungo nila ang lugar subalit sadyang madulas ang suspect dahil nagawa nitong muling matakasan ang mga arresting officers. March 1, 2026 ng alas 4 ng madaling araw ay kusang loob naman ito na sumuko matapos makumbinsi ng mga kaanak at mga opisyalis ng Barangay Bolong. Sa ngayon ang suspect ay nasa kamay na ng kapulisan ng Zamboanga City at nahaharap sa kasong 3 bilang ng pagpatay. Ayon sa PNP, sa huling report ay personal grudge o alitan ang tinitignan nilang motibo sa krimen. Bagamat nasa kamay na ng PNP ay nanatili itong walang kibo at hindi rin nila nagawang ma-recover ang ginamit itong baril. Ang suspect ay pinangalanan ng PNP na si Ronnie Simborio Bautista, 47 years old. Ayon sa ulat, ay nagkaroon ng di pagkakaintindihan ng biktima na si Rodel Espinosa at ang suspect na si Ronnie bago ang krimen. Dahilan kaya naman una na itong itinuring na person of interest. Subalit ang puntahan nito ng mga pulis para kausapin ay tumakas ito kaya naman tuluyan na itong tinuring na suspect. Bagamat tumakas, kinabukasan ay nakumbinsi din itong sumuko sa mga pulis. Suspect were now in our custody and who were identified as Ronnie Simborio Bautista, 47 years of age and a resident of Mala, Bolong. The suspect was able to convince to voluntarily surrender to our station, Zamboanga City Police Station 3, Sangali, around 4 a.m. of March 1, 2026. Moreover, the weapon being used in the commission of crime was not recovered. Further, the suspect is now under our custody. So, we are now preparing for necessary documents and the filing of appropriate charges such as a violation of Article 248 of the Revised Penal Code for the crime of murder, 3 counts. When we will be submitting all the documents necessarily to file it in court, so we can consider this as solved case. Sa ngayon, ang katawan ng mga biktima ay nakalagak sa kanilang tahanan sa Sitio Mangga, Barangay Bolong. Samantalang nasa maayos na kalagayan na rin ang bunsong anak ng mag-asawa na siyang tanging nakaligtas. Umaasa ang pamilya Enriquez at Espinosa na sa pagsuko ng suspect na si Ronnie Bautista ay tuluyan ng makakamit ng pamilya ang hustisya. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ng atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.